Ayan mga boss, meron po tayong ibabahaging video ngayon, So ito po board po ito ng TV na flat screen, So yung mga ganitong model ngayon, mas madali pong gawin kung tatanungin ako, Mas nadadalian po akong gawin itong mga ganitong model kaysa nung nakaraang modelo ng ating TV, So yung mga old model na TV natin ganito po, Ganito po yung board nila ng mga CRT TV. So ito po yung tinatawag na CRT TV. Ito po yung mga old model na TV po natin. So ganito po yung kanyang board, Ayan, So di ba, mas marami pong piyesa to, Ayan, Mas marami piyesa yung old model na TV kumpara sa mga bagong model na TV. So ito yung bagong modelo natin na TV ngayon na flat screen, katulad no. Ayun, flat screen. So ganito na yung kanyang board. So yan. So ngayon, ang gagawin po natin mga boss, mga parts, tuturuan ko po kayong mag-troubleshoot or paano mag-analyze ng sira ng ating mga ganitong modelong TV, So, kinakailangan mga boss, mga parts, may hilig kayo sa pagre-repair, Ayan, So, pagka wala po kayong hilig sa pagre-repair or wala po kayong experience or hindi nyo linya, ay huwag nyo nang ituloy yung mga ganitong trabaho, So matututo po kayo sa sarili nyong experience. So yung magkaiba po kasi yung nag-aral at magkaiba yung mas maraming experience. Yung experience kasi sa pagre-repair, actual yan. Actual mong nararanasan yan. Yung nag-aaral ka kasi tama, nag-aaral ka ng electronics. So may pagmamalaki mo, meron kang diploma. Pero kulang pa rin. Mas mahalaga pa rin yung mas marami kang experience. Pero mas maganda yung nag-aral ka at mas marami kang experience. Pero kung wala kang budget or hindi ka nakapag-aral, pwede na yung marami kang experience. Doon ka na matututo, mga boss. Mga parts, doon ka na matututo. At saka sa panunod ng mga video sa YouTube, Yan. Yan. Ngayon, ito po yung board ng ating TV, Sinasabi ko nga po sa inyo. Ayan, Ngayon, isasaksak po natin ito sa kuryente. At tuturuan ko po kayo kung ito po goods pa, So pagka goods pa, sasabihin ko po sa inyo, at pagka hindi na goods, doon yung malalaman yung board na to ay sira na, So ngayon gagamit po tayo ng digital tester. Mas maganda po pagka po kayo baguhan, gumamit po kayo ng digital tester para mas madali po kayo matuto sa pag-analyze ng mga sira ng mga electronics parts, So plug-in po natin, So ayan, naka-plug-in na po yan, So kapansin-pansin nyo po, ayan, may ilaw na po siya. Ito. May ilaw na po siya, So ito, may ilaw na po siya. So ngayon, ang una po natin i-test diyan, yung ating power supply. So alin ba yung ating power supply? Ito. So ito yung ating board ng ating TV, So meron po kayong makikitang guhit diyan, ayun, Nakikita niyo po yung guhit na 'yon, yung linya po na 'yan. Yan. Ibig sabihin niyan, yung nasa loob nito, yung nasa loob na linya na 'yan, yan yung kanyang power supply, So i-test po natin dito yung ating capacitor na malaki na to. Kasi ito yung power supply. Itong part na to. So kinakailangan meron po tayong makukuha ditong 300 volts or 200 volts mahigit, So ito 'yon. So gagamit po tayo ng digital, i-set po natin to sa DC, Ayan, DC. So check po natin yung capacitor, So ayan, check po natin yung capacitor. So yung capacitor po natin may positive, negative yan. Makikita nyo po ito, may guhit po sa gilid. Yung po yung kanyang negative. So check po natin. Ayan, meron po tayong nakukuha 282 volts, 283. So ibig sabihin yan, itong power supply na to gumagana, Nagsusupply siya dito sa part na to. So kinakailangan meron siyang supply dito na DC sa part na to. Kailangan tatawid siya ng DC. Ito po yung secondary supply natin, Ito po DC volts na po ito, So itong black tester natin, para po malaman po natin mga buo yung pyesa po na yan. So ilalagay po natin dito sa metal, So ngayon i-test po natin yung mga diode. So kapansin-pansin po natin, meron po tayong nakukuha 37.62. So dito naman 37.82. Dito naman 37.8. So ibig sabihin yan, meron mga supply yung ating electronics parts na to. Ibig sabihin yan, buo yung ating secondary board, So ayan. Check nyo lang din po dito, So ayan, meron po tayong nakukuha 36 volts dito, So dito, ito sa diode na to, mag-check din po tayo. 12 volts. So goods. So itong sakit na to, ito yung papunta sa ating LCD,
So kinakailangan sa mga pulang wire na yan, meron po tayong makukuhang ayan. So kinakailangan meron po tayong makukuhang 12 volts dito. So pag ala, ibig sabihin nun, sira po yung ating supply papunta sa ating LCD, no? So kaya hindi po siya nagtatao. So ayan, no, kapansin niyo po. Wala po tayong nakukuha, no? So kahit isagad po natin yung ating tester dito, so wala po tayong nakukuha, no? So ibig sabihin yan, ito po, kaya po ayaw na po nga gumana yung ating TV or hindi na po natin magamit. Dahil po yung papunta do sa ating LCD, wala nang supply. Ayan, no? Kapansin-pansin nyo po. Wala pong supply yung papunta do sa ating LCD. Kaya kumisan, may liwanag yung ating LCD pero walang tao, no? Yan po yung problema. Kaya po hindi po natin magamit yung TV kasi nga sira na po yung supply papunta sa ating LCD. So kapansin-pansin niyo po, naka-power on po siya. Ayan. So ayan, no. Wala po tayong nakukuhang 12 volts. Kahit naka-power on po siya. So dapat po kasi meron po tayong makukuha ditong 12 volts mahigit. Sa kulay pulang wire na yan papunta do sa ating LCD, no. Pagka po ganyan, ang problema po niyan diyan sa supply po na yan. Sira po talaga dahil hindi po kumpleto natin nakukuha volts dito, 1.5, 2.2. So mababa, mahina, ano. So wala dito sa kulay red na to, wala talaga tayong nakukuha. So ibig sabihin niyan, so itong board na to ay may diferensya na po siya dito sa mga part na to, no. Tulad nito sa IC, to, yung IC niya. So ayan, nagiinit, oh. Nagiinit yung kanyang IC, ano. So ibig sabihin niyan, hindi normal yung supply natin dito. Kinakailangan kasi 12 volts itong supply natin dito sa kulay red na wire na to. Ibig sabihin niyan, itong board na to, may diferensya na po siya dito. So pagka po ganito, halimbawa, dito nagkaroon ng problema sa part na to, ang ginagawa ko po dito, pinapalitan ko na po ito ng buong board na, no. Buong board na, papalitan na po natin, no. So mas madali pong mag-repair kung magpapalit na po tayo ng isang board pagka po ganito nasira. Pero pagka dito sa mga part na to, ito, ayan yung mga capacitor po na yan, pwede pa po natin bunutan ng pyesa at palitan. So pagka po dito sa part na to, yung mga maliliit na pyesa na to, hindi na po. So palit board na po ang paraan dyan para po mapagana po natin yung ating TV, no. So ganun lang ang pagre-repair sa mga flat screen na TV. So di ba? Simple lang, ano? Lalo na kung baguhan kayo, mas madali yung makakabisado yung mga ganyan, ano. So ayan, ganun lang mga boss, mga parts. Maraming salamat at sana nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair, ano, ng ating mga TV, no.